So guys, nandito kami ngayon sa Two Seasons. Dito kami magla-lunch. So excited to try their 4-cheese pizza and oyster sisig. Ito na, finally. Rice. In fairness, mabilis lang yung service nila. Hindi ganun katagal yung antay. Sarap na. Ito tayo sa next is this 4-cheese pizza. Sabi ni Kuya, lagyan daw ng ng chili para mas masarap. Try ko muna siya ng walang chili. Mas gusto ko siya kasi sa oyster sisig. Masarap siya. Highly recommended. So guys, for dinner, nagpunta kami sa seafood palutuan. Super saya kasi ang dami mong options. Pwede siyang grilled, pwede siyang steamed, pwede din siyang butter and garlic. Sabihin nyo lang yung gusto nyo, tapos i-weigh nila. Tapos yun, upo na kayo sa restaurant and wait for it. Super convenient niya, tapos sa gitna pa siya ng the strips. Sa Medi Mall siya, so meron din silang entertainment. Ayan, may kumakanta. Tapos meron din silang fire dance at certain times of the day. So, diba, may entertainment ka na, may masarap ka pang foods. In-order namin yung mga favorites ko, like yung grilled oyster with cheese, inihaw na puset, buttered garlic scallops, tapos meron din kaming ginger soup na may scallop. Ang sarap. Located pala yung palutuan sa Station 2 sa may Feliz Hotel, Boracay. After dinner, nag-stroll muna kami para din ma-burn yung kinain, check some souvenirs, and then it's time for dessert. Recommend mo ba sa kanila yan? Good morning! So for breakfast, dito namin siya suspend sa Sapphire Modern Cuisine sa Henang Crystal Sands Resort. Enjoy naman kami dito kasi madami silang options, tapos yung mga main dish nila, pinapalitan naman nila on a daily basis. Sobrang na-enjoy ko din dito yung pastry section nila, especially yung uba cheese, pandesal nila, tsaka yung cheese bread. Ito yung drink selection nila, may cucumber lemonade, apple juice, mango juice. Ito yung parang mga mains nila. Masarap tong Spanish style pang samba, pork belly with native sauce, and beef stew. Meron din silang hot soup section na super na-enjoy ko din. Order din ako ng cappuccino. Ayan, mukhang masarap. So, ito na yung breakfast na mga kinuha. Ayan. Mahilig ako sa super toasted na egg. Kumuha ko na to, garlic rice, and ito mga masarap, Spanish sahing, longganisa, and ham. Tapos, prepare ko yan with spicy beef, hot soup. Para sa akin, worth it na to kasi kapag hindi ka daw guest dito, since gusto mo mag-breakfast, it's just $700. 700 pesos, sorry, per person. It's $12.64. So like, let's say around $13. Unlimited na breakfast. Ang daming choices. So I feel like it's worth it. Yung sa amin, kasama talaga siya dun sa binili namin na package. Meron din silang complimentary na coffee cappuccino latte. I think 1 per person. Sarap siya. Okay, to try na natin. Let's see. Hindi nila masarap The ham is good too. Gusto ko pa rin pala i-share sa inyo na ang sarap nitong daing. Spanish style daing. Makain ka! Guys, na-miss ko to. Umangkat sa motor. On the way kami sa Dedele Papa kasi may nagsabi sa amin na mas mura daw doon mag-shopping tsaka bumili ng souvenir kesa sa beachfront. Pero pagdating naman namin doon, wala kami nakita. So ayan, mini tour na lang ng palengke tapos pasalubong haul. Okay, so ngayon namimili kami ng pasalubong for my friend. Sabi niya gusto daw niya ng biskotso. Ang dami nilang iba't ibang options dito. Para masarap yung mango cube. Alam niyo, nakakamiss to oil. Di ba maganito ka bumili ng oil? Dati sa palengke. Maliit na sito. Ang init eh. Sa sobrang init, gusto namin maghanap ng snack area na may aircon. So napunta kami dito ngayon sa Station X. Nasa 5 years na din pala tong area na to. Wala kami nakitang restaurants here, pero nakabili ako ng super cute na earring dito sa lokalidad. Dami nilang maganda. So ayun, angkas na ulit pabalik ng hotel and magla-lunch na kami.
Okay, so it's time for lunch. In order namin, sinigang na hipon, fried chicken. Ang sarap ng chicken, in fairness. Sinigang na hipon. Masarap, pati yung manok. Sinigang saka yung fried chicken, magka-price siya. Tapos $6.55. So, around $10-11 each. Not bad. Tapos apat na kami makakain. Tapos nasa pool pa, sobrang convenient niya. Swimming ka na after. For dinner, we went to Il Forno Osteria, which is the best Italian spot in Bora. They even let us pick the knife for our steak, which was pretty cool. Everything from appetizers to the mains and dessert hit the spot. Masarap siya and super sulit. Maganda din yung service nila, so I'd highly recommend this restaurant. Nag-enjoy ka ba, ma? Of course! Good morning, guys! So we're now here at Discovery Boracay. It's my first time here and sobrang gusto ko dito. Ang ganda niya, sobrang private, wala masyadong tao. Tapos kitang-kita mo yung white sand. So andito kami to have some afternoon tea with my mom and my brother. Papakita ko yun sa inyo later. And then I'll show you guys some clips din nung hotel para if ever you guys decided na stay dito, magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng hotel, kung ano yung expect nyo. Last night, andito din kami to try the Italian restaurant nila. Ang sarap. Highly recommend yung steak nila and then yung lasagna nila. So, ayun. Mag-iikot lang kami. Enjoy namin yung afternoon tea namin and then magbubuko din ako dito sa parang lounge nila. So, yeah. So excited! Yung salmon especially, and then this macaron, gusto ko siya. And then yung ano din, yung sauce, masarap siya. This partner niya siya sa iced latte, super sarap. Isang init ng weather. Oh my God. Sorry. So if you guys are looking for afternoon tea dito sa may Bora, just visit Discovery. Bago yung flight namin, nag-Jonas milkshake ako kasi hindi pwedeng mag-bora nang hindi ko yan na-try. Tas Master Siomai for merienda. Thank you for watching, guys. Follow for more.